Ang nakaraan. Labis ang pagtataka nitong si Chantel kung bakit alam ni Mr. Green na natampuhan sila ng kanyang ina. Bukod pa dito ay mukhang pamilyar nito ang boses ng lalaki. Sige na Chantel, alam na Mr. Baron. Kunin mo na sa kanya ang pera para naman sa gamutan ng iyong ama. Wait lang, Mr. Green. Binaba ng lalaki ang phone. Ano Chantel, nakausap mo na ba si boss? Oo, Sir Baron, pero parang kilala ko ang kanyang boses. Nako, ano ka ba? Guni-guni mo lamang yon. Sige na, ibibigay ko na sa iyo ang pera para naman paggamot mo na ang daddy mo. Dito na pumasok sa isipan ni Chantel na kahawig ito ng boses ni Brian, ang lalaking kasama nito sa isang bahay. Pero bigla siyang iniwan dahil may mahalaga daw itong gagawin. Naisip din ni Chantel ang mga ginagawa noon ni Brian sa kanya. Katulad na lamang noong may mga damit at pagkain sa kanilang pintuan noon. Isa pa, nung panahon na binigyan niya ito ng $100 pero hindi niya ito tinanggap. Sa halip ay pinamigay lamang ito sa kapwa pulubi. Naguluhan itong si Chantel kung ano ba talaga ang totoo. Ito na nga palang cheque Chantel. Ikaw na bahalang magpapalit nito ha. Kapag mayroon ka pang kailangan, tawagan mo lang ako sa office. Maraming salamat talaga, Sir Baron. O ano, alis na ako ha? Teka lang, ihatid na kita sa ospital. Sir Baron, gusto ko lang malaman, ito bang paghatid sundo mo sa akin, kagustuhan ba ito ni Brian? Kung ganun, sino ba talaga si Brian na kaibigan ko? Chantel, isa lamang siyang kaibigan ko. Hinatid nga nitong si Mr. Baron ang dalaga sa ospital at pagkatapos ay bumalik na rin ito sa office. Ngunit hindi nila alam na nakasunod pala sa kanila itong si Mr. Roy sa ospital. Confirm nga. Totoo nga palang may relasyon ng dalawang to ah. Ikaw talaga Mr. Baron. Sinusubukan mo talaga ang pasensya ko. Ikaw na mismo nagsabi sa akin na bawal guluhin ng mga empleyado pero ikaw ang nauna sa lahat ng listahan dito. Sa pag-alis nitong si Mr. Baron, sinundan naman ng lalaki itong si Chantel papasok sa kwarto kung saan ang kanilang pamilya ay naroon. Mami, kumusta na si Dad? Iyon iha, nakatulog na. Pero ang sabi ng doktor, kailangan niya maoperahan sa mas madaling panahon. Mabuti naman anak at nandito ka na. Ang ibig sabihin ba nito, meron ka ng dalang pera para pambayad sa hospital bill ng daddy mo? Maya-maya pa bumukas ang pinto at pumasok itong si Roy. Kaya naman nagulat itong si Chantel at ang mami nito. Roy, bakit naparito ka? Oo tita, ibibigay ko kay Chantel ang pera para sa gamutan ni Tito. Talaga Roy? Kahit na hindi pa man namin nabayaran ang lahat ng utang namin sa'yo, gagawin mo iyon para sa amin? Yes tita, napag-usapan namin ni Chantel na matutuloy na rin yung kasal namin. Bibigyan ko kayo ng 300,000 plus ibabalik ko sa inyo yung kumpanya. Anak, narinig mo bang sinasabi ni Roy? Walang ibang pangarap ang daddy mo noon na muling makuha ang kumpanya natin. Pero kahit anong pilit namin sa'yo, ikaw pa rin ang magdesisyon anak sa buhay mo. Okay ma'am, marahil tama nga kayo eh. Kung pumayag lamang sana ako noon, hindi ito mangyayari kay daddy. So, pumapayag ka na Chantel na magpakasal sa akin? Oo Roy, alang-alang sa pamilya ko, marahil matutunan din kitang mahalin. Sa wakas, umayag na rin si Chantel. Wala kang magagawa nito Baron, magiging asawa ko ng babae na gustuhan mo. At kapag nangyari yun, hindi mo na siya makikita pa dahil sa kunto ko lamang siya panatilihin bilang isang prinsesa. Niyakap ng ina ang kanyang anak bilang pasalamat dahil pumayag ito sa kagustuhan ng magulang. Ilang araw ay nanatili sa ospital itong si Chantel habang binabantayan ng ama matapos ng operasyon at kailangan mo na itong makapagpahinga. Mabuti na lamang at naagapan ang sakit ni Rudy Mondragon dahil na rin sa tulong ni Roy. Chantel, gusto ko sa sunod na linggo ng kasal natin. Ayaw ko nang patagalin pa ito. Imbitahan mo na ang lahat ng empleyado sa Wonjo Hotel. Gusto kong maging bonggang kasal natin. Napayo ko na lamang itong si Chantel. Hindi malaman kung sang-ayon o tutol sa plano ng lalaki. Matapos ng ilang araw na pamalagi sa ospital ay nakauwi na rin ang pamilya. Anak, Chantel, salamat sa tulong mo. Alam ko namang labag ito sa kalooban mo eh. Dad, kailangan ko tong gawin. Para sa inyo, ni Mami.
Ilang araw itong si Chantel na hindi makapasok sa office. Kumusta ng daddy mo, Chantel? Maayos na ba kanyang lagayan? Oo, Sir Baron. Pero yung perang pinahiram niyo sa akin ay isasauli ko na dahil hindi ko ito nagamit eh. Bakit? Akala ko ba kailangan mo ng pera? Si Mr. Roy, siya ang taong nagpahiram ng pera sa amin at binalik niya rin ang kumpanya namin. Anong kapalit, Chantel? Yun nga, Sir Baron eh. Papakasalan ko si Roy para wala nang gulo pa. Wala nang iisipin pang iba. Ano? Kailangan itong malaman ni Mr. Green. Bakit mo ibalik sa kanya ang pera? Nakaya, Chantel, sa boss natin. Alam kong nakakahiya, Mr. Baron, pero hindi ko naman nagamit ang pera. Sir, alam kong ilang araw pa lang ako nakapasok dito pero uunahan ko na kayo ha. Bago kami magpakasal ni Roy, kailangan ko munang mag-resign. At syempre, lahat ng empleyado dito ay imbitahan ko sa aming kasal. Teka lang, Chantel. Tatawagan ko lang si Mr. Green. Gusto ko malaman ang kanyang panig. Hello, Mr. Green. Oh, Baron, napatawag ka. Kumusta ang lahat dyan? Ayos lang naman, Mr. Green, pero maliban lamang kay Chantel. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Wala lang, Mr. Green. Mukhang mag-resign na po yung bago nating manager. Bakit? Hindi niya ba kaya ang trabaho natin? Hindi naman sa ganun, Mr. Green, pero mukhang ikakasal na siya sa dati niyang nobyo na si Mr. Roy, yung partner natin sa Bonjo Hotel. Hindi tumari, Baron. Gumawa ka ng paraan upang hindi matuloy ang kanilang kasal. Alam mo, sa sunod na linggo magiging maayos ng lahat. Nilipat na sa pangalan ko ang lahat ng properties ng pamilya ko. Tsaka, ipakancel mo ang lahat ng partnership natin sa lalaking yan. Hindi ko makapapayag na pati si Chantel ay makuha niya sa akin. Baron, makinig ka. Sa sunod na linggo, sa ganitong araw din, maganap ang kasal namin ni Chantel Mondragon at ikaw ang inasahan ko doon. Sa araw ng kasal, nakaplano na pala ang lahat para kay Mr. Brian Green at Chantel Mondragon. Araw ng linggo noon, dalawang lalaki ang ikakasal sa isang babae lamang. Mas naging abala ang bawat panig. Pinaghandaan ni Mr. Roy ang araw na ito dahil sa wakas ay matupad na ang matagal niyang gusto. Naunang dumating si Mr. Roy sa binyo ng kasal. Hinintay nito ang pagdating ng bride kasama ng mga magulang nito. Ngunit habang kasalukuyan nasa biyahe ang bride ay biglang may humarang sa kanilang dinadaanan. Kuya Mike, sino sila? Bakit nila hinarangan ang daan? Naku ma'am, mukhang ang boss niyo si Mr. Baron ang nasa harapan natin ngayon. Ano? Bakit? Ano bang ginagawa niya? Miss Chantel, Sir Baron, ano to? makinig ka. Gusto ka makita ng Mr. Green. Ano? Pero, Mr. Baron, pwede naman siguro after my wedding na lang. Hindi pwede. Ngayon mismo, sasamahan ka namin sa kanya. Wala nagawa itong si Chantel kundi sumunod na lamang sa utos ng boss. Samantalang ilang minuto nang naghintay sa binyo itong si Roy, ngunit hanggang ngayon wala pang Chantel ang dumating. Sir, bakit pa kasi ngayon pa niya gustong makausap? Ikasal ko ngayon eh. Ewan ko, Chantel, pero gusto ko makausap ng kaibigan mong si Brian. Ano? Si Brian? Akala ko ba si Mr. Green ang gustong kakausap sa akin? Ilang minuto ang nakalipas ay dumating na sila sa binyo. Napakaganda ng lugar, mukhang pinaghandaan ang pangyayari. Miss Chantel, naghintay na sa inyo ang kaibigan niyo sa harapan ng altar. Mula sa entrance ng simbahan ay nakita ni Chantel na mukhang si Brian na kaibigan nito ang naroroon. Nakasuot ito ng isang barong Tagalog at hinintay ang pagdating ng dalaga. Kumusta ka na, Chantel? Kumusta ang malit na bahay na ibinilin ko sa'yo? Brian? Mr. Green? Iisa lang kayo? Oo, ako si Brian. Ang lalaking pulubi na binili mo noon ng $100. Brian, bakit ka napanggap na pulubi, Brian? Kung ikaw pala ang CEO ng Wonjo Corporation. Mahirap ibliwanag, Chantel, pero I realize na gusto talaga kita. Ako man si Brian na kaibigan mo o si Mr. Green, wala ba kakaiba? Hindi ba ang sabi mo sa akin noon na mahal mo rin ako? Kaya ngayon, sabi mo sa akin kung mahal mo talaga ako, Chantel. Si Mr. Roy ang naging dahilan kung bakit nagdusa ang daddy mo, hindi ba? Tsaka, tinanggal ko na siya sa Wonjo Corporation. Yung kumpanya ng parents mo. Kinuha ko ulit at ibabalik ko sa inyo yon. Sorry kung naglima ko sa iyo nito. Totoong pagkatao. Chantel, will you marry me?
Naguluhan itong si Chantel kung sa lalaking hindi niya mahal o dito sa lalaking noon pa meron siyang pagtingin. Anak, hayaan mo na si Roy. Piliin mo ang lalaking totoong nagmamahal sa'yo. Yes, Brian, aaminin ko na. Mahal kita. Alam mo, naghihintay lang naman ako noon na ligawan mo ako eh. Pasensya ka na, Chantel. Na kailangan kong magpanggap na bilang isang pulubi dahil gusto kong tahimik mula sa media. Pero, paano naman si Roy? Pinaasa ko rin siya. Huwag kang magalala. Huwag ka na magalala. May tauhan na akong pinapunta sa kanyang venue. Nasa kanya lamang ang desisyon kung kailangan pa niya ng manatili sa kumpanya o lahat ng meron sa kanya ay bibilhin ko. Wala na nagawa pa itong si Roy. Mabigat man para sa kanya na tanggapin ang lahat dahil siya pala ang kinikilala at sikat na negosyante sa buong bansa. Kaysa naman mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa negosyo, mas pili na lamang nitong tumahimik at kahit na masaktan pa siya. Sa araw na iyon, natuloy nga ang kasalang Brian Green at Chantel Mondragon. Wala namang pagtutol ang pamilya ng dalaga dahil alam nilang magiging maganda ang buhay ng kanilang anak. Hanggang dito na lamang po muna, kaibigan. Labis pa ako nagpapasalamat sa inyo dahil sa walang sawang pagsuporta ninyo sa ating munting channel. Lagi po tayong mag-iingat, sama tayong sulok ng mundo. Maraming salamat at paalam.